ina-apply yung mga natutunan mo, then useless yung pinag-aralan mo. Huwag ka na mag-aral. Ba't ka pa nag-aaral? Nasa na. Diba? So, ayun yung isa sa mga natutunan ko, apply. So, I really wanted to apply. Paano mo i-apply? Wala kang pera, wala kang ano. Ito yung natutunan ko kay Miss. Hello guys! It's me. My name is Sharina Astagong. Alam ko hindi niyo ako kilala, pero ito naman, nagpapakalala na nga ako. And I am your entrepreneurship student. Here, I'm here to... Sige, self-kaya mo yan. I'm here to share my knowledge and wisdom. Also, yun nga yung learnings ko sa journey ko dito sa entrepreneurial behavior. Yes, one of our subject. So, ito nga, nagkaroon kami ng midterm requirement, which is, kailangan namin maghanap kami ng 2 entrepreneur, and then, i-analyze namin, i-review namin, yung milestone nila sa businesses, yung characteristic, yung behavior nila. And then, ayun. So, ito na nga. Siyempre ako, bilang entrepreneur siya, kasi gusto ko yung mga ganitong bagay na to. So, siyempre ako, naging masaya yung journey ko dito. So, siyempre, isi-share ko din sa inyo nga. So, ito na nga. Ulit-ulit siya. Ito na nga. So, pumili ako ng dalawa. So, siyempre, dahil nga into women empowerment tayo, I love advocating women empowerment. So, ito. Humanap ako ng women, of course, 2 women. Also, siyempre, 2 women entrepreneur. And also, aside sa women, they are self-made millionaire. Kasi di ba meron ng mayayaman na ano, or umaasa sa talagang name na ng family or ng pera ng family. Pero ako kasi naghanap ako ng self-made talaga sila. And then, third one, since I'm into skincare product, I'm into beauty product, so syempre naghanap na rin ako na pwede akong ma-inspire na. Yung alam yun, tataas yung dopamine ko. So, ayun na nga. Pero ito, lumas talaga yung dopamine hormone process. Since nung nakakatuwa guys, nakahanap ako ng 2 skincare industry and they are both Filipino. Yan, they're both Filipina. Yan, nakakatuwa diba? So ayun, ito na nga, i-share ko na nga sa inyo journey ko and then, let's walk na. Bye-bye! Okay, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. So simulan na natin ang ating sharing. So dito, makikita nyo, actually, ang dami kong na-note. Ang dami kong na-note while watching sa kanila, yung mga as in natutunan ko talaga na talagang gusto kong i-implement sa sarili ko. So, shout para sa itong video na to actually. So, simulan natin dito sa quote ni Bryan Adam. Actually, sinare lang to sa amin ni ma'am. Yung yung professor namin sa entrepreneurial behavior, which is, it is where the chaos exists. We find opportunities. Where we find opportunities. Diba? Sobrang ang ganda kasi nakita ko to sa 2 entrepreneur natin. Yung una, ito si Miss Glenda talaga, sobrang inspiring talaga. Siya talaga yung pinaka nilulook up ko for now. Like, ang dami niya kasing drama sa buhay. Sobrang ang chaotic talaga ng life niya. At a very young age, like 2 years old. 2 years old pa lang siya na namatay na yung father niya. Well, yung mother niya, iniwan siya sa lola niya. Yeah, sa lola niya. Sorry, nasa labas kasi ako. So, ayun. Going back na, ayun, ang dami niyang drama sa buhay, pero at the very young age, like, I guess, 12 years old pa lang talaga, na siya naging virtual assistant na siya. Nung 14 years old siya, naging team leader siya ng call center. Ang nakakatuwa doon, nung 6 years old siya, talagang rumarakat-rakat siya. And yung rakat niya is yung mahjong. Alam niyo yun yung mahjong na laro, yung sa, di ba, pag may mga syempre pusta-pusta doon, di ba? So, gambling yun, hindi naman yun. Pero nakakatuwa kasi talagang bata pa lang siya dito. Makikita mo na yung pagiging madiskarte niya. Kasi nga, gusto niyang tumulong sa lola niya na nagpapalakas sa kanya. And guess what? Na-try niya na rin magbakal bote. Which is something, sa amin 2 kasi ako na naranasan ko din yun. Personally, lalo na nung nasunugan kami, talagang yung buhay talaga, ang hirap talaga. Yung isang kahig isang kayo. Dadan kasi is talagang napapatibay na yung loob mo eh. Nagiging mas nagiging grateful ka, nakikita mo yung mga bagay-bagay, mas nagiging aware ka sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga bagay na meron ka, mga dumadating sa'yo. Kasi nga, syempre diba galing ka sa hirap, diba? Alam mo yun eh, alam mo ibig sabihin nun. Talagang nakakatuwa kasi naging creative siya sa mga panahon na yun. Dahil dun sa pinagdaanan niya, naging creative siya. Diba? Naging madiskarte siya actually. Yung pagiging talakaran niya, nagamit niya yan. Actually, ako
talakera talaga ako. Nag-aano ako niya, nag-iikot-ikot ka kami sa amin yan. Nagbebenta ako ng mga pinagpipitas ko, mga gulay, mapupulot ko, ano ko lang dyan sa daan, like yung mga talong, mga malunggay, ganyan, mga sili, talagang umaakit-akit pa ako ng mga puno niya na pwede kong mabenta talaga sa daan. Like, talagang habang pinapanood ko yung interview, yung live, niya, talagang naalala ko yung sa akin din. And then, ito yung dumating sa punto na, yung charcoal soap kasi yun eh. Sorry guys, hindi ako magaling sa kwento, pero I'm trying my best, so please, bear with me, I'm so sorry. This is my first time. So ayun na nga, di ba nga, nag-start siya sa charcoal soap. Pero bago niya ma-produce yung charcoal soap na ngayon, di ba, nagkaroon muna siya ng problem eh. Doon na pumasok yung pagiging, ikaw entrepreneur ka, pagiging problem solver mo. So ayun, pasok kasi itong dalawang babaeng to, nandun na sa kanila kasi both talaga, lahat. Hindi naman lahat, pero karamihan kasi talagang meron sila nung entrepreneurial characteristic na tinatawag, which is yung mga pinag-aralan namin. Nakakatuwa, sobrang dami ka talaga natutulad. Then sa nila, talagang something, may connection talaga kasi kahit ako naranasan ko yun even since yung bata ako. But now, na-realize ko na. Kasi yung opportunity is in the eye of the beholder. Di ba kung yung beauty is in the eye of the beholder, kahit yung opportunity. Kasi hindi lahat ng tao nakikita yung opportunity. Hindi lahat pareho lang kung paano natin na-perceive yung mga bagay-bagay. No, it is how we perceive, it is what we are looking at, di ba? Parang sa di ba? Pero kasi mahalaga talaga yung binibigyan natin ng atensyon, yung bawat anggulo. Hindi pwedeng sa isang bagay ka lang nakatingin. Diba? Hindi ka naman magiging problem solver kung nakatingin ka lang sa problema, kung nakatingin ka lang agad sa solution, diba? Hindi mo naman malalaman din yung solution kung di mo rin yung problema, diba? So, we have to look both things, both side, like pareho, hindi pwedeng isa lang. We have to look at both side and beyond. Kasi may mga bagay tayo na nakikita lang natin na hindi natin alam na meron pang deep. And then, so ayun, yung knowledge napaka vital. Yes, vital talaga yung knowledge. Pero kasi, experience din. Mahalaga yun. Mahalaga na may experience tayo. Diba? Napatunayan naman natin, diba? Sa na-review natin sa dalawang buhay na yun na talagang mahalaga din yung experience. I-experience mo. Kasi diba, sa totoo naman hindi naman natin mag-provide yung something na yun. If we ourselves, hindi natin mismo na-experience yung bagay na gusto natin i-provide. We have to adopt to, of course, submit something. Tama? Ibis na to. Ayun, may kinausap lang. So, ayun na nga. Nandun na tayo dapat nandun yung will natin na i-develop, i-hone, i-enhance yung skills natin. Kasi actually, yung mga capabilities natin, na-hone yan eh. Pero kung hindi mo i-hone, hindi mo i-ano yung creativity mo, wala din. Useless. Nasaan yung pinag-aralan mo? Yun yung tinanongan ni Mami. Kung hindi mo naman i-apply yung mga natutunan mo, then useless. Yung pinag-aralan mo, huwag ka na mag-aral. Ba't ka pa nag-aaral? Lesson yan. Diba? So, ayun yung isa sa mga natutunan ko, apply. So, I really wanted to apply. Paano mo i-apply? Wala kang pera, wala kang ano. Ito yung natutunan ko kay Miss Glenda. Hindi mo actually, yung skills mo puhunan mo na yun. Kasi sa business, meron tayong merchandising, may manufacturing, and may service tayo. Sa business, yung una niyang product is yung mismong sarili niya. Gumawa siya ng portfolio na kaya niyang maging virtual assistant, kaya niya maging graphic designer, mag-web design. Ang dami niyang kayang gawin ng kamay, ng utak niya. We just have to be creative. Diba? Hindi mo kailangan actually totally ng magandang produkto na ilalabas, napakalaking produktong ilalabas. Kasi actually, naalala ko sinabi ni Ma'am, good product doesn't guarantee success. Diba? Totoo, hindi naman talaga nakaka-guarantee ng success yun. Kasi, tingnan mo, itong natutunan ko naman kay Ross Martin is yung ang dami niyang business. Actually, halos, siguro kung may inulan na business si God, talagang hinaktak nilang dalawa. And then, pero nag-bloom sila sa skincare product, di ba? Kung si Ross Martin, tumigil siya, nag-stop lang siya dun sa mga businesses niya. Then, nothing happened, di ba? Hindi siya makikilala hindi naman sa nothing happened. Hindi lang siya makikilala as Ross Martin. Syempre, wala tayong affordable na skincare products, di ba? Kung wala. So, ayun nga. Mahalaga din na ikaw mismo sa sarili mo, alamin mo kung ano yung gusto mo. Ito una kong natutunan nung nag-lesson kami, yung linisin namin yung lente ng mga mata namin, and then alamin namin ano ba talaga yung within sa sarili namin, ano ba talagang gusto namin, ano ba yung something na mapufulfilled namin yung sarili namin. And then
tinanong pa kami, ano bang motivation mo? Ano bang nagpapadrive sa iyo? Anong nagpapamove sa iyo? 'Di ba? Ano bang nasa loob mo? Ganon. And then, syempre, yung mga iba, sinasagot, family, ganyan, di ba? Especially family, loved ones mo. Pero sabi ni ma'am, don't rely on them. Don't rely on those external force. Mga accessory, ano lang natin sila. Pero nasa sa'yo pa rin yung desisyon. Ano ba talaga yung gusto mo? So ako talaga kinlir ko yung lens ko and me myself. Kasi kapag, syempre, di ba, nirely natin on them solely. Hindi ko sinasabing ano pero kung nirely natin din, yung motivation natin sa external force, then, medyo ano talaga yung ano natin, success natin. And then yung feeling of fulfillment kasi, syempre 'di ba? Ibang pangarap yung tinutupad mo eh. Ang pangarap ng tatay ko, ito yung course na kunin, ganito, ganyan. So kukunin ko to para to sa kanya, ganun. Kung gusto mo 'yan, go for it. Pero kung hindi, go for what you want, 'di ba? Kasi kung ano nga naman yung nararamdaman mo, yun din yung nabibigay mo, 'di ba? Kasi if you don't know who you are and what you are, how capable you are of doing something, then you cannot reach your goal na you long for. Yun, know yourself. Mahalaga sila. Yan, inspiration mo yan. Inspiration mo yung family mo, yung trabaho mo, yung friends mo, yung peers mo, yung loved ones mo. But self, this is for yourself. What really drives you? Ano ba yung gusto mo? Then, push mo yan. I-push mo, it doesn't matter kung mag-fail ka. Mas maganda nang mag-fail ka, may ginawa ka, kasya naman you do nothing. Diba? Nothing at all. Diba? Anong kanta lang? So, ayun. Self, alam mo, marami ka natutunan doon. And hindi ko siya may isa-isa. Although na-take note mo naman yung iba, kaso hindi ko nababasahin. Okay lang mag-fail. Okay lang. At least you do your best. Kailangan mo lang i-associate yung sarili mo sa mga knowledgeable na tao. Read books, watch inspirational movies or motivational videos. Kasi lahat andyan naman ay accessible na halos lahat. So it's up to you na lang. Kasi kung lalagyan mo ng action, yun. Kasi lahat naman tayo may creativity sa mind. Lahat tayo capable of winning, of getting the success. Pero kasi nasa sayo kung iti-take action mo. Kung magti-take action ka. Yun na lang yung pinagkaiba mo. Magti-take action ka or not. Diba? So, part talaga na mag-failed, kailangan mo lang gawin yung best mo. Okay? So, ayun. Ano pa ba? Siguro kung may maisip ako while walking, sige, sabihin natin yan. Isisirit natin yan. Pero ngayon kasi, may work pa ako and also may work ka pa self and also meron ka pang kukuning mga ilalakad na requirements. So, kaya mo yan. Push mo yan. Nandito ka na sa nasa stepping stone ka na. So, tuloy-tuloy mo lang, little by little, hindi mo kailangan na big time ka agad. Kailangan maintindihan mo muna kasi paano kung nagkaroon ka ng empleyado. So, kailangan mo maranasan mo na maging empleyado. So, ayun. Ayun, so, tara, lakad muna tayo kasi hinihintay na tayo ng kasama natin. So, ayun. Good luck, guys. Grabe, ang dami kong note. Pero actually, kulang pa tong note ko. Kasi ang dami ko talaga natutunan doon. Nag-enjoy ako sa kakapanood ko. So, ayun, ang konti lang ng nanote ko. At siguro ang konti lang din na nasabi ko, pero ang haba ng higit. So, ayun, thank you so much, guys, for watching this. And self, panoorin mo to, lalo na kapag nakawalan ka na ng courage. This is me, yourself, me and you and me. Oh my gosh. Kaya natin to, laban mo yan. Natupad ng iba yung pinapangarap mo. Natupad na ng dalawa na yon. So, alam ko, kaya mo rin pa rin. Kaya mo yan. Ang ganda ng idea mo. Push mo yan. Ha?